Binunot ni Richard ang kanyang sandata at tumakbo upang salakayin ang Clockwork Rabbit. Sinubukan siyang pigilan ni Charles at ipinaliwanag na sinasadya ng kuneho na akitin siya sa patibong nito. Ngunit huli na upang pigilan si Richard, ang agresibong lalaking ito ay sinimulan na ang pag-atake sa Clockwork Rabbit. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, naramdaman niya kung ano talaga ang totoong bilis, at naisip niya kung anong klaseng halimaw ito. Sa ngayon, hindi maintindihan ni Richard kung bakit siya kailangang lumaban sa isang halimaw na puro iwas lang at hindi man lang lumalaban pabalik. Pakiramdam niya ay nagpa siya nang tumakas ang Clockwork Rabbit gamit ang bilis nito. Ngunit maya-maya lang, napagtanto niya na baka isa itong bihirang boss, dahil sa kakaiba nitong kilos. Ngayon na nakuha na nila ang atensyon ng halimaw, hindi na sila makakatakas, huli na para umatras. Naisip ni Charles na wala na silang ibang pagpipilian kundi lumaban, kaya sinabi niya sa lahat na ang pangunahing kakayahan ng halimaw ay ang bilis. Kailangan nilang magtulungan at magtakipan. Binigyang diin niya na kahit isang segundong pagkukulang sa pagbabantay ay maaaring magresulta sa kamatayan. Bagamat sa simula ay parang hindi siya pinakikinggan, napansin ni Christopher na ang kuneho ay nasa antas 45. Ngunit 5 naman sila, kaya tiwala siyang madali nila itong matatalo ng sama-sama. Kalaunan, natuklasan ni Christopher na kayang manipulahin ng Clockwork Rabbit ang espasyo. Sinagot siya ni Richard na wala siyang balak makinig sa isang taong mas mababa pa ang antas kaysa sa kanya. Binalaan din niya ang lahat na kung may mag-uuto sa kanya, mawawalan ito ng ulo. Ngunit hindi niya inasahan ang lalim ng kaalaman ni Charles. Biglang inactivate ng Clockwork Rabbit ang isang uri ng mahika ng salamin, at nagsimulang mahulog ang mga libro mula sa estan. Ang ilan sa mga librong ito ay hindi pangkaraniwang libro, sila ay mga halimaw sa antas 42 na tinatawag na grimoires. Dito na napagtanto ng ilan sa grupo na nasa matinding panganib sila. Samantala, mukhang nag-e-enjoy naman ang Clockwork Rabbit at nakangiti pa ito. Muling lumapit si Charles kay Richard at sinabihan siyang umatras agad dahil magiging napakahirap nilang manalo. Ngunit tila wala talagang kakayahan ng hanggal na ito na makinig sa payo ng iba, kaya't tingnan natin kung saan siya dadalhin ng katigasan ng ulo niya. Ang grimoire ay hindi basta-bastang kalaban para sa kahit sinong adventurer, lalo na kung marami sila. Sa ngayon, nagagawa pa ni Richard na umiwas sa kanilang mga atake at gumanti. Ngunit hanggang kailan niya ito kakayanin? Si Leila at Christopher ay nagsimula ng mag-alala para sa kanilang kaibigan. Napakaraming kaaway sa paligid niya. Dito na napagpasyahan ng kuneho na umatake. At hindi lang ito isang laruan, marunong din itong lumaban. Ngayon, hindi na ito mukhang pambatang laruan, isa na itong tunay na Tyrant Rabbit. Nagsimulang makaramdam ng kaba si Richard. Hindi na ito isang halimaw na tumatakbo palayo, ito ay isa ng kalabang hayok sa laban. Handa na sanang mamatay si Richard, ngunit sa kabutihang palad, nandoon si Charles upang tumulong. Halos tapos na ang laban, ngunit ang mahika ng grabidad ay isang napakalakas na kakayahan, at madalas na minamaliit ng iba. Lumaki si Charles na nanunood ng karton ni Jackie Chan, at marami siyang natutunang teknik mula rito. Hanggat kaya niyang kontrolin ang grabidad, wala pang nakatalo sa kanya sa himpapawid. Sa hitsura ng kuneho, tila naiinis ito. Mukhang naantala muna ang plano nitong ubusin ang mga adventurer. Si Richard, na muntik nang mamatay, ay napagtanto na kahit ang mukhang laruan na halimaw ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ang Clockwork Rabbit ay hindi kailanman umaatake ng harapan. Napakasimple lang ng taktika nito, umatake sa isang target, pagkatapos ay biglang umatras. Sinabi ni Charles na pipigilan niya ang 3 grimoires, at ang iba ay dapat labanan ang pang-4. Para kay Christopher, tila kabaliwan ito. Ngunit kahit pamahina ang ipinakita nila sa nakaraang laban, sila pa rin ay mga adventurer na maaaring pagkatiwalaan. Ipinaliwanag ni Charles na ang isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng kamatayan para sa kanilang lahat. Kaya dapat makinig si Christopher at ang iba sa kanyang sasabihin. Ang Clockwork Rabbit ay hindi lang mabilis. Mautak din ito, at laging mahirap harapin ang ganitong uri ng kalaban. Hindi mo ito kayang labanan ng kalmado, lalo na kung wala kang sapat na karanasan sa pag-clear ng fractures. Si Richard ay nawalan na ng kumpiyansa sa kanyang kakayahan. At si Leila ay nagsimulang mataranta.
Tulad naman ng doktor at ng shaman, hindi sila makakatulong. Hanggat hindi nagkakaisa ang lahat. Sa isip ni Lila, tila nasaroon na ng bait si Charles. Lumalaban sa tatlong mataas na antas ng halimaw ng sabay-sabay. Kabaliwan, ngunit si Mila ay lubos na nagtitiwala sa kanyang kaibigan. Kung sinabi ni Charles na magiging maayos ang lahat, sigurado siyang tama ito. Nagpa siya rin siyang magsalita ng malakas sa ngalan niya mismo. Inutusan niya ang lahat na kumalma at tulungan si Charles. Hindi inaasahang manggagaling ang ganitong klaseng pananalita mula sa kanya. Ngunit wala siyang mali. Ang mga alagad ng halimaw ay mabilis kumilos sa hangin. May mahabang saklaw ng pag-atake, at may malakas na magic damage. Bukod pa rito, isang saglit lang ng kawalang ingat, ay sapat na dahilan upang atakihin kaagad ng Clockwork Rabbit. Mas kritikal pa ang sitwasyon ngayon. Kumpara sa laban nila laban sa mga halimaw sa lungsod. Ito ay isang laban na hindi maaaring magkamali si Charles. O maliitin ang kalaban. Nag-focus ang binata at inutusan ang lahat ng halimaw na umatake. Upang mapaira piraso niya sila. Ang Clockwork Rabbit ay natutuwa sa narinig mula sa kanyang potensyal na biktima. At agad ding umatake ang mga may matatalas na pangil na libro. Mukhang isang tunay na palabas ang masasaksihan natin. Sa Fisher ng Library of Mystery, si Christopher ang unang tumulong sa kanyang bagong kaibigan. At inactivate ang kanyang teknik sa depensa. Dapat lang bigyang pansin ang aksyon ng matangkad na lalaking ito. Dahil talagang nakakatulong ang kanyang defense technique sa ganitong sitwasyon. Kasunod nito, si Lila naman ang sumugod. Pinakaaayawan niya sa buhay ay ang minamaliit siya ng iba. Mukhang matindi ang kanyang galit. At sinimulang durugan ang masasamang kalaban. Ang kanyang karit ay isang tunay na panganib sa kahit sino. Ngunit hindi niya dapat kalimutan ang nakakainis na Clockwork Rabbit. Dahil may kapalit ang pagiging pabaya. Ang kunhong ito ay may mataas na attack power. Malakas na magic damage, at kaya pang gumalaw ng malaya sa ere. Samantala, si Charles ay patuloy sa kanyang laban. Kung wala ang tulong ng iba, malamang ay hindi na siya buhay ngayon. Maliit man ang hitsura ng mga may pangil na libro. Kaya nilang magdulot ng seryosong pinsala. Ngayon, tingnan natin kung paano nila mapipigilan. Ang gravity reduction at kidlat na atake ng isang gravity master. Mabilis na nagpapalit ng estilo ng pakikipaglaban si Charles. Gumagamit ng iba't ibang kakayahan upang umatake. At syempre, sa huli, ginamit na niya ang kanyang pinakamalakas na teknik. Ang Comet Falling. Tulad ng dati, ito ay napaka-epektibo. Nawasak niya ang unang halimaw at nakatanggap ng 2,015 experience points. Isang magandang gantimpala para sa isang magnanakaw ng libro. Ngunit hindi sapat ang pagpatay ng isang halimaw. Kailangan nilang magpatuloy, tulad ng ginagawa ni Mila. Inactivate ng dalaga ang kanyang Ball of Darkness power. At sumali na rin sa laban si Richard. Nagbibigay ng mabilis at sunod-sunod na mga atake gamit ang kanyang espada. Dahil dito, 2 pang halimaw ang napabagsak. Isang magandang patunay ng kanilang epektibong teamwork. Kahit bago pa lamang silang magkakasama. Siyempre, hindi natuwa ang Clockwork Rabbit. Sa nangyari sa kanyang mga kasamang libro. Gusto niyang wasakin ang kanyang mga kalaban. Kaya't ginamit niya ang Alice's Magic. Kayang manipulahin ng Clockwork Rabbit ang 4 na grimoires lang. Kaya malamang, tinawag niya ang 2 pang libro. Bilang kapalit ng mga napatay na. Kung magpapatuloy ito, ang laban na ito ay maaaring magtagal magpakailanman. O hanggang sa mamatay ang mga batang adventurer. Sa sandaling mapatay nila ang mga halimaw na libro. Agad natatawag ng kapalit ang hayop na ito na may mahahabang tainga. Si Leila ay labis na nagalit at sumigaw. Wawasakin ko ang lahat ng halimaw na to. Samantala, inutusan ni Charles ang lahat na makipagtulungan kay Christopher para sa depensa. Lalo namang nagalit si Lila sa payo ng binata. Pakiramdam niya ay iniisip nitong mahina siya. Sigurado siyang kaya niyang talunin ang lahat ng halimaw na ito ng mag-isa. Ngunit hindi pa ipinapakita ng Clockwork Rabbit ang tunay nitong kakayahan. Muli itong gumawa ng parehong tunog na ginawa nito noong huling umatake. Malamang ay pumipili ito ng susunod na biktima. Napagtanto ni Christopher na gagamitin ng kuneho ang pagkakataon. Masyado silang abala sa ibang halimaw. Sumigaw siya kay Lila. Tumakbo ka agad. Ngunit may isang halimaw na hamarang sa dalaga. Kinagat siya ng may pangil na libro sa tiyan. At itinapon siya sa lupa.
Sa bilis ng pangyayari, maaari na siyang mamatay anumang oras. Mabilis na sinabi ni Charles. Habang andito ako, walang mamamatay. At muli siyang tumakbo upang sumaklolo. Mahigpit ang hawak ng halimaw kay Lila. Walang ibang paraan para makatulong. Kailangan niyang gumamit ng gravity bomb. Isang napakalakas na pagsabog ang sumunod. At napunit ang halimaw mula kay Lila. Ngunit nadamay din ang dalaga. Tumilapon siya ng ilang metro palayo. At nagsimula ng sumakit ang buong katawan niya. Ngunit naligtas pa rin siya ni Charles. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na siyang naging hapunan ng halimaw na libro. Ngunit ngayon, muli na naman siyang nasa panganib. Alam ni Charles na hindi niya kayang pigilan ang halimaw. Kung wala ang kanyang tulong, mukhang si Lila ang nagiging mahina sa kanilang grupo ngayon. Agad siyang tumawag ng doktor. At inutusan itong gamutin si Lila sa lalong madaling panahon. Ngayon, wala nang kakayahang lumaban ang Team Strike Force. Si Charles na lang ang natitira. At ito ay isang malaking problema sa laban na ito. Sa bilis ng takbo ng laban, maaari silang mamatay lahat sa loob lamang ng ilang oras. Ganito ang nangyayari kapag ginalit mo ang Clockwork Rabbit. Ngunit hindi naniniwala si Charles na tapos na ang lahat. Napansin niyang sobrang dami ng mana. Ang kinukonsumo ng Alice's Magic sa kuneho. Kung unti-unti nilang papatayin ang mga halimaw na libro, sooner or later, panalo sila. At alam din ito ng kuneho. Napagtanto ni Charles na kailangan nilang maging matyaga sa laban na ito. Kaya inactivate niya ang double gravity. At nagpatuloy sa pagdurog sa mga kalaban. Masyadong matitibay ang katawan ng mga halimaw na libro. At ang matatalim nilang pangil ang nagdudulot ng matinding problema. Isa sa mga halimaw ang biglang humawak sa espada ni Charles. Kung maaga nito at masira ang kanyang sandata, halos wala ng tsansang mabuhay ang mga adventurer. Dahil dito, mabilis niyang inactivate ang gravity bomb. At pinagsisisi ang halimaw sa ginawa nito. Sa isang iglap, napunit sa milyon-milyong piraso ang halimaw na libro. At nakakuha siya ng 800 experience points. Masayang-masaya si Mila sa maliit na tagumpay na ito. Sinabi niya na kung ganito ang paraan ng laban. Kaya nilang talunin ang lahat ng kalaban. Ngunit agad siyang sinagot ni Christopher. Masyadong delikado yan, dahil sa ginawa ni Charles. Siya na ngayon ang punong target ng mga halimaw. Ipinukos ng lahat ng kalaban ang kanilang atensyon sa kanya. At inatake siya ng walang tigil. Habang patuloy na binabanatan si Charles ng mga halimaw na libro. Ang Clockwork Rabbit ay naghintay ng perpektong pagkakataon. Para sa isang kidlat na pag-atake. Nang magsimula ng umatake ang kuneho, agad inactivate ni Charles ang double gravity. Muli niyang naunahan ang bawat galaw ng kalaban. Sa tulong ng kanyang teknik, nagawang iwasan ni Charles ang lahat ng atake. Ngunit kahit na mapatay niya ang natitirang mga halimaw, hindi pa rin ito maituturing na ganap na tagumpay. Nagplano ang mga halimaw ng isang biglaang pag-atake. Pinagtulungan nilang isukol si Charles sa isang sulok. Pero meron din silang mga blind spot. Dahil dito, hindi rin nagtagumpay ang plano nila. Ngunit kung ipagpapatuloy ni Charles ang pag-atake sa kuneho, titirahin siya ng mga halimaw na libro mula sa magkabilang panig. Talagang matalino ang hayop na ito. Napakagaling nitong pumili ng tamang sandali para umatake. At palaging nagtatago sa likod ng mga halimaw na libro. Patunay ito kung bakit siya isang napakabihirang boss monster. At para talunin siya, kailangan ng matinding bilis sa bawat galaw. Matindi ang determinasyon ni Charles. Ngunit hindi sapat ang determinasyon lang. Para talunin ang ganitong kalaban, sinimulan niyang atakihin ang kuneho gamit ang kanyang espada. Pero dahil sa hindi pangkaraniwang bilis nito, naiwasan nito ang lahat ng kanyang mga atake. Dito naramdaman ni Charles kung paano lumaban. Ang isang kalabang ubod ng bilis. Karaniwan, ang mga kalaban niya ay hindi natatakot sa kanya. Kaya ibinuhos niya ang lakas niya sa bilis. At sinubukang umatake paalang, ngunit mas magiging epektibo sana kung pababa ang kanyang atake. Napakahirap labanan ng isang maliit at napakabilis na halimaw. Si Charles lang ang nahirapan. Hindi, halos mawala ng braso si Richard. Dahil sa isang atake mula sa halimaw na libro. Sina Mila at Christopher naman ay nasa malubhang panganib. Sa ngayon, ang kapangyarihan ng kalasag lang ang nagligtas sa kanila. Pero hindi sila maaaring magpatagal. Kung hindi, mahuhulog sila sa espasyo ng lukang glass. At wala nang makakalabas.
Kailangan nilang talunin ang Clockwork Rabbit sa lalong madaling panahon. Ngunit ang sabihin nito ay iba sa gawin. Walang saysay ang habulan sa kuneho. Masyado itong tuso at mabilis. At kabisado nito ang bawat sulok ng lugar. Muli niyang ginamit ang gravity bomb. Ngunit nakatakas na naman ang kuneho. Gamit ang kanyang rabbit run. Makikita ang hayop na ito na tumatawa. Tila iniinsulto ang kanyang mga kalaban. Masaya ka ngayon, ha? Pero walang bagay na walang katapusan. At heto na, isang panibagong gravity bomb. Sa pagkakataong ito, hindi na nakaiwas ang maliit na salbaha. Ngayon, si Charles naman ang tatawa. Tingnan natin kung makakatawa ka pa. Walang sino man ang makakaiwas sa sunod-sunod na gravity bombs. Bawat high-speed skill ay may kahinaan. Ang rabbit run ay may maikling saklaw. At sa huli nitong hakbang, nagiging sobrang mahina ang kuneho. Kaya ang tanging kailangan ni Charles ay perfect timing. Para sa huling atake, nagtagumpay siya. Sa wakas, ang bihirang Clockwork Rabbit ay nawasak. At ngayon, si Charles ay level 45 na. Dagdag pa rito, nakakuha siya ng 2,500 experience points. Tapos na ang laban, at nakalabas na ang pangkat ng adventurer sa Lukang Glass. Lahat ng halimaw na libro ay automatikong nawasak. Masaya si Mila na sa wakas ay natapos na rin ang lahat. Pakiramdam niya ay parang walang katapusan ang labang ito, pero hindi lahat ng miyembro ng grupo ng adventurers ay mukhang kontento at masaya. May kung anong dahilan kung bakit may ilan sa kanila na hindi mapakali. Si Lila, halatang masama ang loob. Nagmumukhang malungkot ang kanyang mukha, at unti-unting lumabas ang mga luha sa kanyang mata. Ano ba to? In love ba siya sa kuneho? Bigla siyang sumigaw. Hindi ako umiiyak. Alikabok lang to. Habang abala si Lila sa kanyang acting lessons, lumapit si Christopher kay Charles, at nagpasalamat sa kanya sa tagumpay. Kampante si Christopher na nakabuo siya ng sapat na malakas na grupo para linisin ang rift. Biglang, may nakita silang kakaibang itim na usok na lumabas mula sa isa sa mga libro. Parang isang klase ng itim na mahika. Dali-daling pinulot ni Charles ang libro at sinimulang suriin ito. Pakiramdam niya ay may mahalagang bagay na laman ito. At tama nga siya, isang bihirang item mula sa Secret Boss. Clockwork Rabbit Skill Guide, Rank B. Isa itong gabay para sa karagdagang kakayahan ng mga halimaw. Depende sa klase ng adventurer. Makakatulong ito ng husto sa laban. At higit pa doon, napag-alaman nilang napakamahal ng librong ito. Sa isip ni Christopher, nagsimula na siyang magkwenta ng kikitain nila. Pero maya-maya lang, bigla siyang natauhan. Mas mabuting umalis na tayo agad sa rift na to. Napagtanto niya na masyado niyang minaliit ang Library of Secrets. Ubus na ang mana ni Christopher. At napansin niyang malubha ang mga sugat ni Lila. Dahil sa laban, tama sana ang desisyong umalis. Pero hindi niya pwedeng hayaan na makuha ng iba. Ang Ring of Wisdom. Ang pinakamalaking problema sa rift na ito ay ang mga kuneho. At kung wala na ang mga ito, wala na dapat ibang problema. Madali niyang magagamot ang sugat ni Lila. At hindi rin problema ang mana. Dahil may paraan para maibalik ito ng buo. Napakunot noo si Mila. Napakasakit ng alaala ng paraan para mag-recover ng mana. Alam niya agad kung ano ang ibig sabihin ni Charles. Ang mga librarian ay kadalasang nag-iisa. At may napakalaking reserba ng mana. Perpektong target para sa energy siphoning. Napangisi si Richard at sinabing wala siyang problema. Kung itutuloy pa nila ang paglilinis ng rift. Wala naman siyang malubhang sugat mula sa laban. At alam niyang napakalakas ni Charles. Sa kanya, parang ang dali lang tapusin ang rift. Kung kasama si Charles, sayang kung susuko sila ngayon. Pero may isang hadlang. Si Lila, hindi na siya ang dating matigas na babae. Ngayon, mukha na siyang isang takot na bata. Isang hakbang na lang siya mula sa kamatayan. At ngayon, gusto na niyang tumakas. At maiintindihan naman siya ng lahat. Maya-maya lang, bigla niyang sinabi, hindi ako natatakot. Kaya kung magpatuloy, at dahil dito, kunwari na lang kaming naniwala. Samantala, sa Fissure of the Library of Secrets, nagsimulang magtipon ng ibang adventurers at exorcists. Sa pasukan ng rift, dumating din ang isang espesyal na unit. Ipinakita nila ang kanilang mga ID. At sinabing may dala silang isang lihim na misyon. Matapos ang maikling pag-uusap, pinayagan silang pumasok sa vault ng Library of Secrets.
Hindi maintindihan ni Alice kung bakit kinakailangang mag-ingat ng ganito. Habang naglalakad siya sa gitna ng fault, ipinaliwanag ni Stephen, dahil sa lahat ng nangyaring aberya sa mga rift dito, kailangang gawin ang mga ganitong hakbang. Pero hindi pa rin niya maintindihan kung bakit kailangang sirain ang mga bagay mula sa rift, nang hindi man lang inaalam kung anong kapangyarihan meron ang mga ito. Sagot ni Stephen, hindi na mahalaga sa akin yan. Ang utos ay utos. At bilang miyembro ng Kira Click, trabaho natin itong tapusin. Panahon na para burahin ang mga ilusyon. Pero ngumiti lang si Alice. Ang boring mo naman. Ipinaliwanag ni Stephen na ito ay utos ng Kamara's Call. Kung gusto niyang mabuhay, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod. Kailangan nila ng matinding lakas para labanan ang boss ng rift na ito. Kailangan nilang maghanda para sa isang matinding laban. Hindi basta-bastang adventurers ang mga ito. Sila ay mga batikang mandirigma. Si Stephen ay level 54, at si Alice ay level 57. Samantala, sa loob ng rift, isang matinding labanan ang nagaganap laban sa Book Demon na nasa level 43. Mistula siyang tunay na satanas. Isang dambuhalang halimaw na may mga sungay at pulang mata, na kayang takutin kahit ang pinakamalakas na mandirigma. Nahihirapan si Charles sa laban. Kaya inutusan niyang kumilos si Lila upang tumulong. Ang natatanging kakayahan ng Book Demon ay ang kakayahang i-stretch ang kanyang mga kamay at paa, ayon sa kanyang kagustuhan, at huwag mo ring susubukang tumingin sa kanyang mga mata. Pinapakain siya ng takot ng kanyang mga biktima, at bawat patak ng kanilang pangamba ay lalo pang nagpapalakas sa kanya. Para kay Lila, ito ang pinakamasamang kalaban na pwedeng makaharap, lalo na dahil sa kanyang mahinang pag-iisip. Ang laban niya sa Clockwork Rabbit ay patunay nito. Ngunit sa tamang pagkakataon, ginamit ni Mila ang kanyang kapangyarihang Ball of Darkness. Dahil dito, nagkaroon sila ng sapat na lakas upang labanan ang halimaw. Sa pagkakataong ito, ipinakita ni Mila ang tunay na tapang ng isang profesional na adventurer. Walang takot siyang lumaban, diretso sa halimaw, at sa halos mag-isa niyang pagsugod, tuluyan niyang napabagsak ang Book Demon. Nakatanggap siya ng 1,000 experience points. Sa loob ng panahong ito, lalong lumakas si Mila. Ang laban niya sa Clockwork Rabbit ay nagbigay sa kanya ng mas mataas na antas at kakayahan. Ngunit ang bilis ng pagtaas ng kanyang lakas ay may kapalit. Mas mabilis ding nauubos ang kanyang mana. Marami pang kalaban sa daraanan patungo sa boss. Kung mapagod si Mila, pwede siyang magpahinga saglit, pero may isang mas mahalagang problema. Ang matinding takot ni Lila. Hindi ito pwedeng magpatuloy. Hindi na pwedeng ganito palagi. Bawat halimaw na nakakasalubong nila, natatakot siya, pero palaging sinasabi niyang wala siyang kinatatakutan. Sa simula pa lang, napakataas ng kanyang kumpiyansa, pero ngayon, wala siyang sinabi kumpara kay Mila. Lumapit si Lila kay Charles at Mila, at nagpasalamat sa kanilang dalawa. Kung hindi dahil sa inyo, patay na siguro ako. Nagpatuloy ang labanan patungo sa boss ng rift. Isa na lang ang natitirang hakbang. Ginampanan nina Christopher at Richard ang kanilang tungkulin ng mahusay, at tumaas din ang kanilang level at experience. Sa gitna ng laban, napansin ni Charles, kaya na ngayong talunin nina Christopher at Richard ang maraming mataas na ranggong halimaw. Dahil sa pagsasanay na ito, pareho silang nakakuha ng mas mataas na kumpiyansa. Sinubukang tapusin ni Richard ang huling halimaw, pero pinatigil siya ni Christopher. Kailangan nating mag-iwan ng isa, sabi ni Christopher. Hiniling ito ni Charles, pero sobrang nasa adrenaline rush si Richard, kaya halos hindi niya mapigilan ang sarili niya. Gayunpaman, dahil sa paggalang niya kay Charles, nagpigil siya, at pinayagan niyang mabuhay ang huling halimaw. Ang pinakamalaking reserba ng mana ay matatagpuan sa isang librarian. Isang halimaw sa rift, mabilis na kayang kunin ni Mila ang enerhiya nito. Sa kabila ng kanyang masungit at brusko na ugali, pinaka-interesado si Charles kay Richard. Sa totoo lang, isa siyang mabuting tao. Si Richard ang unang sumusugod para tulungan ang kanyang mga kasama, at palagi siyang nagbabantay sa likuran nila. Ngayon, magsisimula na ang mana transfer, at handa na si Mila ipakita kung paano ito gumagana. Matapos mailipat ang mana kay Christopher, napangiti ang lalaki. Naalala niya kung paano masarap sa pakiramdam na maibalik ang kanyang buong lakas.
Sa abilidad na ito, maaari nilang linisin ang rift sa loob ng maraming araw, nang hindi nangangailangan ng pahinga. Sabi ni Christopher, kailangan pa nating mahuli ang dalawa pang halimaw, para maibalik ang mana nina Charles at Lila. Ipinaliwanag ni Charles, oo, maaaring maibalik ang mana, pero ang pisikal at mental na pagod ay nananatili. Ang monotransfer ay isang kapaki-pakinabang na kakayahan, pero dapat gamitin ito ng matalino, at lamang sa mga kritikal na sitwasyon. Nagpasalamat si Christopher, kung hindi dahil sa kakayahan ng shaman, hindi siya makakapagpatuloy sa paglilinis ng rift. Ngayon, nasa gitna na sila ng fissure. Malapit na ang boss fight. Pero handa ba talaga sila? Hindi lahat ay natuwa sa balitang ito. Si Richard, hindi niya inakala na lalaban sila sa boss ngayon. At si Lila, hindi rin masaya sa ideya. Halos hindi na nga tayo nakaligtas sa mga nakaraang laban. Tapos lalaban tayo sa boss. Baliw ba kayo? Diretsyong sinabi ni Charles. Takot ka. At tulad ng inaasahan, agad niyang itinanggi ito. Wala akong takot. Handang-handa ako. Talagang napakadaling manipulahin ng babaeng ito. Ngunit ang pinakamahalagang tanong, ano ang iniisip ng doktor tungkol sa lahat ng ito? Simula pa lang, ang plano niya ay linisin ang rift ng buo. Ngunit ngayon, ang grupo ay nakatagpo na ng napakaraming kayamanan. Hindi na kailangang lumaban pa. Pero kahit alam niyang napakalaking panganib ang susunod nilang haharapin, si Christopher ay nararamdaman niyang natatangay na siya ng kasakiman. Sulit ba ang lahat ng ito? O mas mabuting huminto na lang sila ngayon? Mukhang may matinding plano si Charles bago sila pumasok sa rift. Ayon sa kanya, nalaman na niya ang lahat ng dapat malaman tungkol sa boss. Bago pa man sila pumasok, gamit ang isang bihirang item. Ipinaliwanag niya sa buong grupo. Dahil sa impormasyong ito, madali nating matatalo ang boss. Dahil dito, lalo pang naging kaakit-akit ang paglilinis ng Nile Fault kay Christopher. Isipin mo, kapag nagtagumpay sila, mas lalo silang sisikat. Pero may isang kondisyon, lahat ng items na mahuhulog mula sa boss ay mapupunta kay Charles. Pero lahat ng iba pang items na kanilang nakolekta, sa kanilang paglalakbay ay paghahatian nilang lahat. Napag-usapan na ito ni Charles at Mila. At wala siyang problema rito. Kung sakaling hindi sapat, handa pa rin siyang bayaran sila ng karagdagang halaga. Agad na nag-isip si Christopher. Gustong-gusto niyang makuha ang mga bihirang items mula sa boss. Pero kahit wala pa iyon, mayroon silang skillbook ng Clockwork Rabbit. Siguradong hahakot sila ng malaking pera kapag nahati nila ito sa tatlo. Habang nangangarap ng kayamanan si Christopher, biglang sumigaw si Lila sa kanya. Hoy, bumalik ka sa realidad. Samantala, si Richard, agad na pumayag sa kasunduan. Kaya ang natitira na lang ay si Lila. Nakita nilang mukhang naguguluhan ang babae. Pero dahil sa pressure ng grupo, sa huli, sinabi niya ring sumasang-ayon siya. Ngunit may isang babala. Dapat tayong umatake ng sabay-sabay. Kung hindi, mawawalang bisa ang kasunduan. Ngunit alam nilang, bago nila makuha ang gusto nila, dadaan muna sila sa totoong impyerno. At ang impyernong iyon, ay walang iba kundi ang boss ng rift, ng Library of Secrets, isang ether spawn, level 60. Ang grupo ng mga batang adventurer, ay malapit na sa silid ng rift boss. Pinaalalahanan ni Charles ang lahat. Sundin niyo lang ang plano natin. Ang lokal na boss ay hindi mabilis at hindi masyadong maliksi. Kung walang magpapanik, at lahat ay mananatili sa plano, tiyak ang tagumpay. Tiwala si Christopher, na madali nilang matatalo ang boss gamit ang kanilang estratehiya. Isa pa, B-rank adventurer sila, pero para kay Lila, hindi siya naniniwala sa mga kasinungalingang ito. Para sa kanya, walang kwenta ang sinasabi ni Charles tungkol sa item na merong impormasyon tungkol sa boss. Nagpaalala si Lila, ikaw ang pumayag sa kasunduan. Huwag ka nang magsimulang magpanik ngayon. Pero huli na, nagsimula ng kabahan si Lila. Hindi niya naman ipinakita sa atin ang item na yun. Paano tayo makakatiyak na hindi lang siya nag-iimbento? Sumagot si Christopher, isa sa mga pangunahing alituntunin ng mga adventurer, ay huwag ipakita ang iyong kalakasan sa iba. Isa pa, ilang beses na tayong iniligtas ni Charles. Anong dahilan para hindi natin siya paniwalaan ngayon? Maging si Richard, sumang-ayon, kahit sabihin nating niloloko lang tayo. Wala tayong karapatang umurong.
Ngayong isang hakbang na lang ang layo natin sa boss. Ang pagiging adventurer ay puno ng panganib. Kung hindi ka handa, mas mabuting maghanap ka ng ibang trabaho. Muling sumigaw si Lila. Hindi ako natatakot. Gusto ko lang namang makita kung may charisma siya. Nang marinig ito, nagkibit-balikat na lang ang grupo. At nagpanggap na naniwala sa kanya. Nakangiti si Christopher. Sinubukang pakalmayan ang babae. Huwag kang mag-alala. Kami ang tatanggap ng lahat ng pinsala. Kami ang magpoprotekta sa'yo kung may mangyaring masama. Pero biglang nag-iba ang ekspresyon ni Lila. Mukhang nasaktan siya. Ano yun? Pinapahiya niyo ba ako? Ipinaliwanag ni Christopher. Hindi, gusto lang naming siguraduhin na may tiwala ka sa sarili mo. Ngayon, ang tanong, handa na ba talaga sila harapin ang Ether Spawn? Si Richard ay palaging nag-aalala tungkol sa babae noon. Palagi na siyang ganito. At nakasanayan na ni Richard ang ugali niya. Hindi basta-basta magtitiwala si Richard kay Charles. Kaya magiging maingat siya sa laban kontra sa boss. Bago magsimula, kailangan munang ipamahagi ang mga skill points na kanilang nakuha sa kanilang paglalakbay. Gusto sanang itaas ni Charles ang antas ng gravity control. Pero para sa laban kontra sa boss, mas mabuting palakasin ang gravity magic. Kaya ginawa niya ito. At sa tulong ng gravity magic, mas lalong lumakas at naging mas mapanganib ang kanyang kapangyarihan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang experience points sa iba't ibang kapaki-pakinabang na kakayahan. Tingnan natin kung makakatulong ito sa laban. Ngayon, handa na ang buong grupo upang harapin ang Rift Boss ng Library of Secrets. Binuksan ni Charles ang pangunahing pinto at inatasan ang lahat na ihanda ang kanilang mga armas. Pagpasok nila, isang napakalawak na silid, na may matataas na bintana, ang bumungad sa kanila, at doon nila nakita, ang Rift Boss ng Library of Secrets. Isang level 60 Ether Monster. Naisip ni Lila, napakatakot ng itsura ng boss na ito, pero napansin niyang halos hindi ito gumagalaw. Inatasan ang grupo na sumunod sa plano, kaya nagsimula ang pagsalakay ng mga adventurers. Ngunit hindi maghihintay ang Ether Boss. Hanggang sa tuluyan itong matalo. Bigla itong nagpakawala ng Thunderbolt attack. Ngayon, malalaman natin kung handa ba talaga ang mga adventurers sa ganitong simula ng labanan, at kung gagana ang kanilang plano. Inasahan na ni Charles na gagamit ito ng kidlat at kulog na mahika. At tama nga ang impormasyon niya mula sa nakaraan niyang buhay. Maikli ang saklaw ng Thunder Magic, pero napakalakas nito. Kaya gumawa sila ng isang espesyal na estratehiya para sa unang yugto ng laban. Si Charles at Richard ang unang umatake. Dahil sa gravity magic, mas mabilis si Charles. At dahil sa kanyang thief class, kayang sabayan ni Richard ang kanyang bilis. Dahil dito, hindi sila madaling tatamaan ng kidlat. At dahil mabagal ang Ether Boss, mahihirapan itong tamaan sila ng maayos. Ang pinakamahalagang bahagi ng plano, palapitin ang boss, at hintayin nitong gamitin ang ultimate skill nito. Kapag nagawa na nito ang skill, malapit na silang manalo. Habang abala ang dalawang lalaki, hindi rin nagpaiwan ang mga babae. Si Mila, ginamit ang kanyang Ball of Darkness. Si Lila, mabilis na umatake gamit ang mga matatalas na blades. Pinaputukan ng mga adventurers ang boss mula sa iba't ibang direksyon. Dahil dito, lalo itong nagalit. At sa gulat nila, bigla itong nagsalita, walang may karapatang umatake sa akin. Nagulat ang lahat, lalo na si Mila. Dito napagtanto ni Charles ang isang bagay. Itinuturing ng boss na pangunahing target si Mila. Ngayon, susubukan itong tirahin siya mula sa malayo gamit ang mahika. Kaya mabilis siyang nagutos. Protektahan si Mila, bagamat ayaw makinig ni Richard. Sa mga utos ng iba, napilitan siyang sumunod. Dahil delikado ang sitwasyon, at tama nga, biglang naglabas ng napakalakas na firewave ang boss. Nag-init ang buong paligid, na parang nasa Copacabana Beach sa gitna ng matinding init. Siyempre, sino ang unang nagpanik? Si Lila, siguradong gusto na niyang tumakbo pa uwi. Pero hindi yun opsyon. Si Charles, hindi kailanman atras. Kung hindi niya maiwasan ang atake, mas mabuting lumaban ng harapan. Pero bago pa siya makagalaw, isang tao ang lumabas sa harapan niya. Si Christopher. Ako ang bahala rito. Magsipagtago kayo sa likod ko. Nagmadali ang lahat at sumilong sa likod niya. At doon,
Pina-activate niya ang kanyang holy barrier. Nagasgasa ng sahig. Napunit ang hangin sa sobrang init. Pero dahil sa holy shield, walang nasaktan sa grupo. Tulad ng sinabi ni Charles, ang malalakas na spell ng Ether Boss ay madaling mapigilan gamit ang holy magic. Maaasahan niyo ako, sabi ni Christopher. Ako ang tatanggap ng lahat ng magic attacks. Dito muling ipinaliwanag ni Charles ang plano. Ang Ether Boss ay mabagal, pero napakaraming malalakas na spell. Ang meron ito, dahil dito, pwede nilang gamitin ang counter-attack strategy. Hintayin muna nilang matapos ang magic ng boss, bago pakawalan ng isang napakalakas na pagsalakay. Habang pinapaliwanag ito ni Charles, tahimik siyang pinagmamasdan ni Richard. Bagamat hindi niya gusto si Charles, hindi niya maitatangging matalino ito. Pero sa loob-loob niya, mas gusto niyang gamitin ang boss para patayin ang ilan sa kanilang grupo. At kung sakali, si Charles ang unang tatanggalin niya. Kasi kapag nawala si Charles, siguradong magkakawatek-watek ang grupo, gaya ng isang bahay na gawa sa baraha. Ngunit habang iniisip niya ito, hindi niya napansin, naghahanda na ang Ether Boss para sa susunod na spell. Matutupad kaya ang plano ni Charles? O may mas malaking sorpresa ang Ether Boss para sa kanila? Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.